Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Juan 6:27. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Tingnan natin kung paano tumugon si Hesukristo sa kabigatan ng inaasahan sa Kanya. Inaasahan siya ng tao bilang Mesiyas o Hari na dumating ng marangya at maluwalhati, ngunit sa sabsaban siya ipinanganak. Pagkatapos niyang pakainin ang 5,000, gusto siyang gawing hari ng mga hari, ng mga tao. Umasa rin silang tumanggap ng dagdag na pagkain ng oras na iyon. Ngunit sinabi ni Jesus, gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao. Juan 6:27. Bilang isang guro, inaasahan si Jesus na kumilos ng banal at lumayo sa mga babaeng mababa ang lipad at sa mga nangungulikta ng buwis. Ngunit kumain siya at nakisalamuha sa mga makasalanang ito at nagsabing, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw, ayon sa Lucas 11:10. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Dapat kang sambahin at papurihan dahil sa ginawa ninyo sa amin sa pagliligtas mo doon sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen. Ipinakikita mula sa talaan ng mga ginawa ni Hesukristo na kanyang ginawa lamang ang dapat niyang gawin at hindi ang mga inaasahan sa kanya. Bakit niya nagawa iyon? Dahil ang kanyang tanging malasakit ay malugod ang kanyang Ama sa langit. Sinabi niya, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Bilang kanyang mga alagad, dapat bang hayaan nating pangibabawan tayo ng ibang pamantayan? Kaya paano natin mapagtagumpayan ang bigat ng mga inaasahan sa atin? Ang susi dito ay ang mabatid natin na ang ating mga pangunahing pangangailangan ay natugunan na ni Hesukristo. Sinabi ni L.G. Crabb, ang pagiging mahalaga ay nagkasalalay sa pagkaunawa kung sino ako kay Kristo. Bilang simula, bawat isa sa atin ay walang katulad na nilikha ng Diyos. Tulad ng sinabi ng salmista, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Pagkatapos, binibigyan tayo ng Diyos ng pribilehiyo na maging mga anak niya. Ayon sa Juan 1:12. Ano pa higit na makakapagbigay ng kahalagahan kundi ang maging anak ng hari ng mga hari? Higit pa ng may nais ipagawa ang Diyos sa akin.
At binigyan niya tayo ng kakayahang gawin ito. Nagkakaroon ng kabuluhan o kahulugan at layunin ng ating buhay kapag pinaglilingkuran natin ang Diyos at kapag nalulugod ang mga tao dahil sa paglilingkod natin sa kanila. Kaya kahit na mababa ang tingin sa atin ng mga tao, kahit na itakwil tayo ng pinakamatalik nating kaibigan, kahit na ang pinakasimpleng pangangailangan lamang sa buhay, ang ating makayanan, nasa atin pa rin ang pribilehiyo na paglingkuran ang tagapamahala ng sansinukob. Tayo ay sa Kanya. Sinabi ni Crab, humingi o hinihingi ng aking pangangailangang maging matiwasay na ako'y mahalin, tanggapin, ingatan at alagaan ngayon at magpakailanman. Nakita ako ng Diyos sa aking napakapangit na kalagayan, ngunit minahal pa rin niya ako at ibinigay ang kanyang buhay sa akin. Kaya maaari tayong maging matiwasay sa pag-ibig ng Diyos. Karaniwang may kondisyon ang pag-ibig ng tao. Kapag maayos ang kilos mo, mamahalin kita. O kapag binili mo ako ng tsokolate, mamahalin kita. Kung minsan, ang pag-ibig ng tao ay nakabatay sa mga dahilan. Mahal kita dahil maganda ka. Ang problema dito ay kapag nawala na ang dahilan sa pag-ibig, halimbawa, tumanda na ang mukha at hindi na maganda, nawawala na rin ba ang pag-ibig? Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon at hindi nagwawakas. Kahit na paulit-ulit natin siyang saktan, mahal pa rin niya tayo. Kahit na may mga pagkakataong hindi tayo tapat, lagi siyang tapat. Hindi tayo makakaranas na kahit ano nang hindi niya tayo tinutulungang makayanang ito. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa iyo ang buong araw na ito at ang aming pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.